ito ay isa sa mga nga napaka-interesting na mga topic sa Bible na makikita natin. Ano po? Kasi ito ay patungkol doon sa pagkakaroon ng ano ba o yung katugunan sa tanong na ano ba yung totoong pag-ibig? Is there such a thing as forever? Yan. Oh, forever. So, at my age, ako, kaano ko lang, kapapasa ko lang sa senior citizen, no? Hanggang sa ngayon, yan ay nakita ko isang napakalaking tanong sa buhay ng isang tao. Ano ba yung totoong pag-ibig? How do we determine kung yung pag-ibig ba yan ay totoo? Pero sa ganang akin, bago natin babasahin yung talata tungkol dito, ang nakita o napansin ko lang na ang pangkaraniwang pag-ibig ng isang tao, malimit malamang sa malamang, ito ay more on the, aywan ko lang ha, correct me if I'm wrong, but it's more on the physical or sometimes, oftentimes even, emotional. Ibig sabihin nun, yung pag-ibig na yan ay, yung nga, love at first sight, no? Yung love at first sight, either sa nakita mong kanyang physical na kaanyuan, no, yung object of affection, ika nga, or yung naramdaman mo nung una mo siya nakita, yung pagtibok ng puso mo. I, I do not know if you have experienced that, no? Kasi, yun nga, nung minsan na ikikwento ko yung aking first love. And that was many, many years ago. Talagang akala ko yun na yun. But after some time, yun nga, nung nawala na siya, nawala ako pala umalis doon sa aming bayan at napalipat ako ng Manila and it was quite a long time. At yung panahon na yun, wala pang social media, no? Not even cellphone. Ang tagal na nun, no? Nasulat kamay, letter. And alam niyo mga letters na 'yan, ang pinaka madali niyan, aabot 'yan ng mga I think mga 1 week, no, bago mo mabasa yung letter na 'yon. So, here we are. This is going to be ang ating discussion is going to answer that type of a question or kind of a question. Ano ba ang totoong pag-ibig? Tunghayan natin sa unang Korinto, Kabanata 13. Babasahin ko mula sa talata 4 hanggang sa talata 8 and then tatalon tayo sa talata 13. Love is patient, love is kind, and is not jealous. Does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked, and does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Verse 8, love never fails, but if there are gifts of prophecy, there will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. Talon tayo sa talata 13. Ang sabi po, but now faith, hope, love abide these three. But the greatest of all these is love. May the Lord bless the reading of His Word. So dito natin makita na ang layo, no? Ang layo doon sa sinabi ko kanina, nabanggit ko kanina, yung uri ng pag-ibig na maaaring maranasan ng isang tao. Dito po, napakalawak. Napakalawak ng kanyang paliwanag. Hindi lamang siya nakabatay doon sa nararamdaman, hindi lamang siya nakabatay doon sa physical na kaanyuan, kung hindi po napakarami pong elemento na masasabi po natin kung ano ang pag-ibig, no? Himahimayin natin. Una sa lahat, ang pag-ibig raw ayon sa salita ng Panginoon, ito ay mapagpasensyoso, no? Mahaba ang kanyang PC, ika nga. At ang pag-ibig ay mabait, mabuti, no? Hindi mapanibugho, hindi mapagmayabang, hindi arogante, no? At hindi rin siya kumikilos na tila mapagkunwari. Hindi niya hinahanap yung kanyang pansariling kapakanan, no?
at hindi siya natutuwa doon sa mga pagdurusa ng kapwa. Kung ngunit sabi nga dito, kanyang ipinagbubunyi ang katotohanan, ano pa, ah, ang ang pag-ibig raw ay hindi ay naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay at nagpupunyagi. Ayan, no? Sa verse 8, maganda yun na rin nasulat ni Pablo, sabi niya, love never fails. Ang totoong pag-ibig ay hindi po daw hindi po siya nagmamaliw. Hmm? At sa verse 13, yung nabanggit natin kanina, faith, hope, love, no, pinaghambing yung tatlong o tatlong mga spiritual na mga napaka pillars, ika nga, no, ng buhay pananampalataya. Sabi nga po dito, yung paniniwala, yung pananampalataya, yung pag-asa, yung inaasam-asam natin na pag-asa at ang pag-ibig, no? Faith, hope, and love. Pero between the two or among these three, ang pinakamagdakila raw ayon kay San Pablo ay yung pag-ibig. Ayan. Ngayon, pag pinag-usapan yung pag-ibig, hindi natin maipagkaila na ang talagang pagpatunay ng totoong at pag-ibig na hindi nagmamaliw ay walang iba kung hindi yung pag-ibig na pinakita sa atin ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yun po yung totoong pag-ibig. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon mismo yung nag-alay ng kanyang sariling anak. Bakit niya inalay yung sariling anak? Sapagkat nakikita po niya, wala na tayong kapag-apag-asa. Wala na tayong ibang ibang paraan na pwede tayong ma-reconcile sa ating manlilikha maliban na lamang sa dugo ni Hesus Kristo. Yun po yung pinakatotoo po doon. Kaya ang sino man na sumampalatay sa kanya, for those who believe, ika nga ng Biblia, ay nagkaroon ng katiyakan ng buhay na magpasawalang hanggan. Now, let me be very clear, I'm not talking of any religion here. This is all about having a personal relationship with God. Yun po yung punot dulo ng lahat. Lahat naman tayo, whether you like it or not, whether you believe the Bible or not, there will really come a time that we'll be facing our Creator. Ang tanong, ano ba, gaano ba tayo kahanda? Ano ba yung kahandaan natin pag nakaharap na po natin yung ating pong manlilikha? How do we face our God? Kaya yun po yung mahalaga po no, na tarinawa maging sa ating maiksi na pagtatalakay sa araw na ito ay pag-isipan nyo maigi. Ano ba? How will I face my God? No? I'm very sure mangungusap sa iyo ang Panginoon. Ipapakita niya na ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Kasi po yung maraming pagkakamali ng mga tao, yung naniniwala sila kay Kristo, ngunit sabi nila, pwede pa nating kailan pa natin gumawa ng mga bagay-bagay para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero malinaw po sa Biblia, it is only by grace. It is only by the love of God. It's only by submitting to His will can we be saved. Na no religion, no good works na maaari nating gawin ang makaliligtas sa atin. Katarinawa yun na ang inyong pag-iisipan. Ating pag-isipan, kasama na po ko doon na ano ba yung talagang tunay na pag-ibig. Doon tayo magmuni-muni. Tulad ng sinabi natin kanina, yung pangkaraniwang pag-ibig na naranasan natin ay napaka-temporary, no? Na ano po 'yun, na fleeting ika nga, no? Nagbabago po siya, dumedepende po 'yan sa nararamdaman, no? Depende 'yan sa ayos ng tao, minsan okay, minsan hindi, yung ganun. Pero the greatest love of all is that love that comes from God. All you have to do is, if you would like to experience that kind of love, surrender natin yung buhay natin sa Kanya. Hayaan natin ang Panginoon siyang kumilos sa atin. At para malaman natin kung ano yung kanyang naisin para sa atin is we need to read the Bible. No, we need to read the Bible.
We need to read the Bible from cover to cover. Ngayon po, pag binasa natin Old Testament, medyo malaliman po yung kanyang mga nakikita nating mga talakayin. Then simulan po natin sa New Testament. Pwede naman po nating unahin po, ako personally, maganda po unahin natin yung aklat po ng Marcos, no? Okay po yun, or the book of John. Doon po tayo magsimula. No, because it will slowly introduce us to the to God's Son na si Hesus Kristo na siyang nagbuwis ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Tayo'y manalangin. Father in heaven, we praise and we thank you, Lord, for this wonderful opportunity, O God, na pinalaalal niyo po muli sa amin ang iyo pong dakilang pag-ibig. Lord, hinihiling ko po ang bawat isa pong manunood na hipuin mo ang kanilang mga puso. Kung hindi pa po nila naranasan amang banal ang inyo pong kaloob na buhay na walang hanggan, ang personal na relasyon sa Panginoon Hesus Kristo, Panginoon, I pray, Father, that you touch their hearts, O Lord. Kayo po ang mangusap sa kanila. Tulungan niyo po sila, Panginoon, Ama, na kanila pong buksan ang kanilang puso at tunay nga po na magpasakop po sa inyo pong kabutihan, sa iyo pong pag-ibig. Maraming maraming salamat. Lord, as we continue on with our study for today, I pray, Father, that may you open our hearts and our minds, Lord. Create a deeper yearning in our hearts, Lord, to know more about all about anatomy and physiology, O God, bilang paghanda para sa darating po na DOH Massage Licensure Examinations. Maraming maraming salamat. Patuloy naming inaangkin ang iyong katugunan sa aming pong panalangin. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.